Kapatid, bilang paniwalang panalangin. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli, salamat po Lord God sa pagpapala ngayong umaga, Lord God. Sa simula pa lang ng gawain ito, Lord God, ay punong-puno na ng pagpapala nga pinaparating po ninyo sa amin. Salamat Lord God sa umagang ito, sa kalakasan na pinagkaloob po ninyo sa amin, na dito'y naibabalik namin ang buong buo ang buhay sa inyo sa pamamagitan ng pag-awit, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat, Lord, sa mga turo, sa mga aral na ipinaabot po ninyo sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Ama, at patuloy po ninyong pinapatanaw ang aming hinaharap, Lord God, na napakaganda, Panginoong Diyos, at we will see in the rapture, Panginoong Diyos. Salamat po. Lord God, salamat po, Ama, Panginoong Diyos. Bagamat may mga kapighatian, may mga kalungkutan, kamatayan dito sa daigdig na ito, subalit sabi nga ng inyong manggagawa kanina, Panginoon, na walang makakahiwalay, Panginoong Diyos, sa pag-ibig ng Panginoong Hesus Kristo sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Ama. Patuloy po kong humingi ng tulong sa inyo at kayo po ang mangusap sa aming lahat, Panginoong Diyos, na makatanggap ng pagpapala mula sa inyo, Panginoong Diyos. Ingatan po ninyo ang salita na ang lalabas sa aking bibig, Panginoong Diyos, at naway anuman makitang mali ng aking kapatid, Panginoong Diyos. Batid po ninyo ang limitasyon ko, Panginoong Diyos, subalit patuloy po akong nagpapakumbaba at nagpapasakop sa inyo, Panginoong Diyos. Pinagkakatiwala ko po ang lahat, maging ang gagamitin mo hanggang sa message, Panginoong Diyos. Bless Him, O Lord God. Salamat po. Muli po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. At ang ibinigay sa akin ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia sa John 14. John 14:1 hanggang 7. At ito ang sinasabi ng Biblia: huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sa 3, sabi niya, at kung ako'y pumaroon at kung kayo'y may paghanda na ng kalalagyan, dakong kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. At sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nangakikilala ninyo, ay nangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya ay inyong makakikilala at siya ay inyong nakita. Praise God. Maaari na po tayong magsiupo, mga kapatid. Praise God. At isang naging aral sa akin, mga kapatid, yung nangyari sa akin ngayon na may schedule, sunod-sunod yung schedule sa akin. At tinambakan naman ako ng trabaho ng opisina. Sabi ko, Panginoon, ano po ang ipinapakita po ninyo sa akin? Kung bakit niloob niyo mga bagay na ito? Sabi ko sa Panginoon, kung hindi niyo po kalooban na magamit muna ako sa araw na ito, kayo po ang humipo sa puso ng gagamitin nyo para maihayag ang inyong mga salita. Pero alam niyo, mga kapatid, ipinapakita sa akin ng Panginoon na
sa mga oras na wala kang ginagawa, wala kang trabaho, kailangan hindi ako mag-relax. Hindi tayo mag-relax na porque walang schedule, hindi na tayo magbabasa. Hindi na tayo magbabasa ng banal na salita. Although yung salita ng Diyos, araw-araw, nababasa natin, yung message napakahalaga mga kapatid. At sabi nga, basahin ko lang tong sa Proverbs 30:6-8, sabi niya, ito naging striking sa akin itong salita ng Diyos na to. Sabi niya, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, sabi niya. Masdan mo ang kanyang lakad at magpakapantas ka. See? Pinapapunta pa niya ako doon sa langgam para mag-aral. Pero nabagamat walang pangulo, sabi niya, tagapamahala o pinuno, walang namumuno sa langgam, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ng kanyang pagkain sa pag-aani. Praise God. So pinag-aaralan kanina yung salitang kung may plano ka sa buhay, planuhin mo ng malayo pa lang. Kailangan mapaghandaan na natin. Oo nga, gaya ng kaligtasan. At yun ang pinakamahalaga mga kapatid, na paghandaan. So kapag dumating yung bagyo, meron tayong madudukot, meron tayong makukuhang hindi tayo hihingi kung kani-kanino, hindi tayo manghihiram. So gaya din ng mga salita ng Diyos na kapag wala tayong ginagawa, mag-ipon tayo ng mga salita ng Diyos, mga kapahayagan. Para kung sa oras na gagamitin na natin, may mai-share tayo. Sabi ko, Panginoon, napakagandang aral, Panginoon. At salamat sa Diyos. Kaya kahit na gaano kadami yung trabaho, hindi naging pressure kasi nabasa ko na yung mga yung i-share ko ngayon. Sabi nga ng 14:1, huwag magulumihanan ng inyong puso, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. So siguro ang mga alagad doon talagang takot na takot. Kasi napamahal na ang Diyos sa kanila at napamahal na ang mga alagad sa Panginoong Hesus. Kaya ibinibili na ng Panginoon kasi aalis na siya dito sa mga oras na ito. So kung naranasan nyo na yung mga bagay na yun, halimbawa, yung napamahal ka na sa isang bagay, tapos bigla kang iiwanan. So ano kaya mararamdaman po natin? Siguro grabe ang pagkabagabag ang mararamdaman natin. Kasi hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, kung saan sila kakapit. So ganun kabagabag ang kanilang puso. Sabi nga kagabi sa sharing, kaya sila natakot kasi wala pa yung Holy Ghost noong mga panahon na yun. Praise God. Sabi niya, huwag magulumihanan ng ating puso. So, sa bawat nararanasan natin sa ating buhay, may mga oras na nababagabag ang ating puso sa mga nangyayari dito sa sanlibutan, sa mga gawa ng kasamaan. Kung titingnan natin mga kapatid, tayo bumalik sa nakaraan. Kung titingnan natin nung nakaraan, yung mga suot ng mga babae, mahaba, mga saya. Pero kung titingnan natin sa panahon ngayon, paiksi. Ngayon, kung tatanawin natin yung hinaharap, siguro halos wala nang maisuotang mga babae siguro. So, pasama ng pasama ang sanlibutan ito. Ganyan din yung pagkain. Noon, pag bumili ako ng pandesal sa tindahan, malaki. Pero ngayon, 5 piso, parang sabi ko nga nung umuwi ako, pandesal ba to? Sabi ko, parang isang subuan lang. Pero 5 piso. So, pahirap na lang pahirap ang buhay ng tao. So, ganun din yung mga bakla nung unang panahon. Parang nung unang panahon, parang napaka-big deal yung pagiging homosexual ng isang tao. Pero ngayon, parang tanggap na ang tao.
Ngayon, pagtitingin na natin sa hinaharap, siguro mas malala pa dito. So, ganun ang sanlibutan pag wala ka sa Diyos. Pero ang kagandahan, mga kapatid, sa mga pinili ng Diyos, magmula sa masama, pabuti ng pabuti. Praise God. At kung dati nakikita natin yung ating sarili na nandun sa inuman, nandun sa sugalan, sa pambababae, ngayon nakikita natin, nagagamit na tayo dito sa ikasusulong ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga sa aking sarili, noon hindi mo ako mapapatayo sa harapan na ito dahil sa sobrang takot. Naalala ko pa noon, ilang beses na akong pinaya ng instructor namin dahil sa oras na nakatayo na ako sa harap, wala na akong masabi kahit na may binabasa na ako. Subalit salamat sa Diyos, sa banal na Espiritu na nagbigay sa atin ng tapang. Dahil alam na natin kung saan tayo nakatayo sa mga oras na ito. Amen. At ang ibinigay sa akin ng Panginoon na pamagat ay mga bagay na darating. Things that are to be. Sabi nga, kagabi nababanggit na itong mga verse na to, na i-share na yung ibang napag-sharingan na, kung ano ang natatnan natin sa hinaharap. Ano ba itong ating kakaharapin? Sabi nga, na-share na rin dito, yung mga, halimbawa, yung mga astronaut, bago sila pumunta sa ibang planeta o kaya sa buwan, pine-prepare muna sila. Pine-prepare yung isip, pine-prepare yung katawan, pine-prepare yung ang physical na kondisyon nila. Kasi yung dadat na nila doon sa ibang planeta o sa buwan, hindi katulad dito. Kaya kailangan paghandaan. At gaya rin naman natin sa mga oras na ito, yung daharapin natin sa hinaharap, kailangan paghandaan din natin. Amen. Ang ating isip, ang ating, ang lahat-lahat. Kaya nagsasanay tayo sa mga oras na ito na umawit ng buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Kasi sa darating na hinaharap, wala tayong gagawin kundi magpuri lang sa Panginoon. Praise God. Sabi niya, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, sabi niya. So sabi ng Diyos, magsisampalataya kayo sa Diyos. Kung nagsisisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, sabi ng Panginoon sa mga Hudyo. Kasi ako at ang Ama ay isa. Kasi sa mga oras na yon, parang napakahirap sa mga Hudyo na maniwala na ang Diyos nananahan sa isang tao. So naniniwala sila na merong isang Diyos, na dakilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto, na naghawi ng dagat na pula. Napakadali nilang paniwalaan. Pero nung dumating na ang point na ang Diyos, itong Diyos na to, nanahan na dun sa kanyang bugtong na anak, parang ang hirap nilang paniwalaan. Ang hirap nilang paniwalaan. Kaya sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Lahat ng aking ginagawa hindi galing sa akin, kundi galing sa Ama na nakatira sa akin. Praise God. At sabi niya, sa bahay ng aking Ama, huwag kayong, let not your heart be troubled, because sa bahay ng aking Ama, napakaraming tahanan, sabi niya, parang gano'n ang pagkakasabi. At sabi ng prophet, yung mga mansion na to, ang ibig sabihin ng mansion, different mansion, sabi niya. Iba't ibang mansions. So, ang ating Diyos, He is a God of a variety. Iba-iba. Kung lumikha siya ngayon ng bundok na malaki, na mababa, mataas, ng iba't ibang klaseng bulaklak na hindi pare-pareho, pinapatunayan lang na ang Diyos natin, He is a God of variety. At tayo, hindi tayo magkakamuka. Pinapatunayan lang na He is a God of variety. At kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo. So kung hindi ganon ang mangyayari, kung hindi ganon yung itsura nung
kingdom ng Diyos, hindi ko sana sinabi sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. So, may paghahanda ang Panginoong Hesus upang ipaghanda ng dakong kalalagyan ang kanyang mga hinirang. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Praise God. Naniniwala po ba kayo na bago tayo ipanganak dito sa mundo, hinihanda na ng Diyos ang lahat para sa atin, bago tayo lumikha? Sabi ng prophet, bago niya nilikha yung isda, nilikha niya muna yung tubig para paglagyan dun sa isda. Kagaya ng puno, bago siya lumikha ng puno, nilikha muna niya yung digdig para pagtahanan ng puno. So ganun din tayo, bago tayo lumitaw dito sa mundo, He was pre-planned ang lahat ng ating gagawin, kaya tayo nandirito, lahat nakaplano na yan sa kanyang kaisipan. So sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pumunta na siya doon sa itaas upang ipaghanda doon yung dako nating kalalagyan. So may inihahanda pa siya. Kasi ang bagay na nadirito sa daigdig na ito, potential lamang na mga bagay na darating. Praise God. Amen. Sabi ng Panginoon, when you see my life ending, sa mga alagad, it's ending for a purpose, sabi niya. And I'm going away to prepare a place for you, sabi niya sa mga alagad. That when I am, there you may be also. Jesus therefore is telling his disciple that this life is not end in death. So, sinasabi niya na sa mga alagad at pinapatunayan din naman niya sa atin na ang kamatayan na hindi ito yung katapusan. Merong susunod na buhay. God cannot speak any word without is being confirmed. Every word that He says has to come to pass. So lahat ng sinabi ng Diyos, kahit na gaano pa siya katagal, magka-come to pass at magka-come to pass siya. Yung sinabi niya, let there be light, sabi ng prophet, iyon of time bago magkaroon ng liwanag. Pero kahit na gaano katagal, magka-come to pass. Sabi nga niya sa propeta kay Isaiah, a virgin shall conceive. Siguro nung pinipreach ni Isaiah yung message niya, yung walang maniwala sa kanya, na isang berhen na magbubuntis. Pero nag-come to pass sa kapanahunan ng Diyos. So sa mga oras na ito, mga kapatid, maaring may message ngayon na merong rapture, merong pag-agaw. Maaring ang sanlibutan hindi naniniwala. Pero pinapatunayan ng salita ng Diyos, whatever God said, it will come to pass. He will gonna prove His word to be right. So kahit na gaano ka-imposible, kahit hindi may paliwanag ng siyensya kung paano mangyayari, Diyos kasi ang nagsabi. At sa mga salitang ito ng ating Panginoon, sa mga pangako na ito na ibinitaw ng ating Panginoon, ng Diyos, may pagkakatiwala tayo kasi bawat lumabas sa kanyang bibig, magkakamtupas at magkakamtupas na yun. Gaya ng salita niya na hindi kita gagawing ulo, ay gagawin kitang ulo, hindi kita gagawing buntot. Sinabi na yun ng Diyos. So, maniwala man sa hindi ang tao, magkakamtupas ang mga bagay na yun, mga kapatid. You were all pre-planned by God. Nothing happens by chance with God. So, nothing happened by chance with God. Lahat, walang accident.
lahat tayo, niloob ng Diyos na nandito. So, Brother Chris, hindi aksidente ang yung kapatid ni Sister Abby, hindi aksidente ang pagparito mo dito. It was pre-planned by God. At sabi nga, meron tayong sariling free will na binigay ng Diyos. May kalayaan kang pumili. Pero nawa ang dalangin ng bawat isa ng mga kapatid na nawa makita mo ang purpose ng Diyos kung bakit ka dinala dito. Lahat tayo, nakita ko noong bata ko, hindi ko maunawaan yung kung bakit nararanasan ko yung ganito, naranasan ko yung ganyan. Pero ngayon nagiging malinaw na siya na kung bakit ipinahintulat ng Diyos ang mga bagay na yon. Para ma-express niya yung kanyang kadakilaan, ma-express niya yung kaligtasan niya. Paano kaya mga kapatid kung sinabi ng Diyos, ako nagpapagaling ako. So, ikaw na nakikinig, hindi mo maunawaan kung ano yung ibig niya sabihin. Kasi hindi pa natin nakikita yung kagalingan, hindi pa natin na-experience yung kagalingan. So, para ma-appreciate natin yung kanyang pagiging Savior, kailangan bumagsak ang kanyang ang nilikha para ma-appreciate yung pagiging Savior niya. At maintindihan natin siya. Praise God. When you was born and presented into this world, God knew that you were going to be here in this earth. And you grown from birth to maturity. Things that seems so strange to you in your young womanhood, young boyhood as children, now seems very real. You couldn't understand it when you was a child. But now, as you become adult, you begin to understand and find out that everything was just set just right. Naunawaan na natin sa mga panahon na ito na everything was pre-planned by God. So the earthly things only express what the eternal things are. And if this earth that we live in today, being so great, as we love it and love to live and breathe the air and see the flowers and things, if this here is the expression, one that's dying is only expression, one that's eternal. When you see a tree struggling, pulling, trying to live, that means there's a tree somewhere that doesn't have to do that. So kapag nakikita daw natin, meron tayong nakikitang isang nilalang na nag-i-strive na mabuhay, kahit na naghihingalo na siya, that means may nilagay ang Diyos dun sa nilalang na yon na nag-i-strive. Di ba yung deep, call it to the deep? Na kaya nilagay ng Diyos ang isang uhaw para mauhaw tayo sa Kanya. So yung nilalang na nais na mabuhay, ibig sabihin, nakikita natin na merong ginawa ang Diyos na isang lugar na hindi na kailangan mamamatay. May paglilipatan yung buhay na yon. The likeness, all the things that He did express the things that are to come. Just as the body He gives you here, just as this body He gave you to live in, only express that there is one that is greater yet to come. So merong darating na malulhating katawan. So yung pagkaka-shape ng ating katawan dito sa lupa, anino lamang ito na halimbawa. Kaya tayong may kamay kasi may pinag-pattern nito nung una. So yung form din natin doon sa inaharap, may kamay din tayo, meron din tayong ulo, meron din tayong paa. So ganun ang ibig niya sabihin dito.
Kaya lang, dun sa lugar na ating dadatnan, ito ay perfect. Sabi, pinag-uusapan yung governance. Tingnan nyo mga kapatid, kung titingnan natin dito sa kasalukuyan natin, may mga government, merong mga dominion, merong kingdom. So, ibig sabihin, sa lugar na ating dadatnan, sa buhay na darating, merong governance, merong kingdom. At ang alam natin na ang maghahari doon ay yung Diyos. Amen. There is a perfect governance. Ngayon, merong potential ngayon na nakikita natin na may governance kasi hinayaan ng Diyos na magkaroon ng government dito sa daigdig. Pero ang pamumuno ng tao napaka-wicked. Kabi-kabila ang korupsyon. Na pinapakita lang sa atin ito na sa buhay na dadatnan natin doon ay may governance. Amen. Pero it is a perfect governance. Praise God. Yes. Sabi nga doon sa king, halimbawa may king dito na dumating. Halimbawa si King Emir. Ano kaya ang gagawin natin mga kapatid? Kapag inutusan niya tayo na pumunta ka doon, siguro takot na takot tayong hindi sundin yung utos ng hari kasi pag hindi sinunod yung utos ng hari, maaari tayong ipapatay. So ganun din sa inaharap. Pero yung utos ng Diyos hindi dahil sa takot. Kapag susundin natin, hindi dahil sa natatakot tayo kaya sumusunod tayo, kundi dahil dun sa pag-ibig. In the kingdom of God, will not have automobiles, airplanes, or any scientific achievement. No, it won't have any education at all. It be an education so supreme to this, that this won't even be thought of. So, sa lugar na ating dadatan, wala nang eroplano doon. Wala nang mga automobile, sabi ng prophet. Kasi ang mga nilikha, ang mga invention ng tao, these are perverted, pinervert yung creation ng Diyos. Tapos gumawa ng mga bomba, gumawa ng mga eroplano, gumawa ng iba't ibang makakasira sa kanya. So, doon sa pupuntahan natin, wala nang mga ganito. Wala nang mga eroplano, wala nang mga kotse. Ito sa perfect place. Kung ano yung itsura ng Eden nung nilalang nila si Eva at Adan, ganun na ganun. In the kingdom of God na ating pupuntahan, there is no death. Amen. There is no sorrow. And there is no need of these things of the world. Hindi nating pahalagaan ng mga bagay dito sa mundong ito. Sabi nga ng Ecclesiastes ni Haring Solomon, vanity, walang kabulan ng mga bagay dito sa mundo. Kasi biro mo si Haring Solomon na napakatalino, na-experience niya yung mga bagay na yun, na-experience niya maging magandang buhay, na-experience siya ng mangmang siguro, pero nakita niya na walang kabuluhan. So lahat ng bagay dito sa mundo na tinatangkilik ng tao, walang kabuluhan. At na-ima-manage lang natin ng tama ang mga bagay na ito. At sabi nga ng salita ng Diyos, kapag mapagkakatiwalaan ka sa kaunti, mapagkakatiwalaan ka sa malaki, sabi ng Panginoong Jesus. So, yung mga pagpapala, mga blessing na natatanggap natin, ma-manage natin ng tama. Praise God. Na hindi nagagamit sa walang kabuluhan. Yung mga tab, yung mga PC, magagamit ito sa ikaluluhati ng Panginoon. Sabi ko nga, nung nasa Pilipinas ako, napagsabihan ko yung
nanay ko na sana pala, sabi ko, hindi na kayo naturuan ng magtab. Na kayong dalawa ng tatay, sabi ko. Kasi umaga, tanghali, gabi, doon lang nakatutok. Hindi na sila nag-uusap, hindi na sila ano lang. Nagla-like na lang nagla-like na lang sa Facebook. Sabi ko, Nay, kaya binilhan ko si tatay ng tab kasi naglagay ako doon ng mga message nung yung the table. Baka sakaling hipuin ng Diyos yung puso niya, palambutin at mabuksan niya yung mga message. Pero sabi ko, patuloy ko pa rin pinapanalangin na Panginoon, gamitin niyo po ako, Panginoon, na daluyan ng mga pagpapalang ito. Although ang pandinig ng aking ama ay mahina na. Kailangan pag nag-uusap nga kami, nagsisigawan kami sa bahay. Na para bang nag-aaway. Pero hindi, dahil may na nga yung Pero ganun mga kapatid, na yung mga gadgets na ito, hindi ito para sa walang kabuluhan. At kailangan magamit ito sa kaluluhati ng ating Diyos. So binigyan tayo ng mga bagay na ito para magamit para sa ikaluluhati ng Panginoon Diyos. At everything was pre-planned by God. Sabi nga. On our present condition right now, mga kapatid, nandito na tayo sa seed time, na kung saan yung binhi, halimbawa nagtanim ka ng palay, nung unang panahon na itanim yung palay, nandito na tayo sa seed, na kailangan yung seed na itinanim noon, kahawig na ng seed ngayon. Sabi nga ni Brother Branham, kapag nagtanim ka ng isang palay, tinipo niya yung pag-usbong nung dahon sa mga Lutherans. So, yung dahon hindi pa kamukha ng binhi. Hindi pa magkamukha. So, umusbong yung uhay. Tinipo niya yun kay Wesley, sa panahon ni Wesley. So, yung uhay, hindi pa kamukha ng binhi. Hindi pa kamukha nung tinanim natin na palay. So, ngayon, sabi nga, lumabas yung umusbong yung mga bulaklak, which tinitipo niya sa restoration of gifts. Pero hindi pa yun yung palay. So, nandito na tayo sa binhi, na kung saan namunga na yung palay. Kung ikukumpara natin yung bunga ng palay saka doon sa unang tinanim, parehas na. Kaya lang siyempre, bago mo iluto yung palay, kailangan mo maalis yung ipa. Siyempre hindi naman tayo magsasaing ng palay, 'di ba? So, kailangan maalis yung ipa. Sabi nga ni Brother Branham na yung ipa saka yung pinakabinhi magkakadikit, halos magiging magkadikit ito. Na kailangan na dumaan ito sa thresher para mahiwala yung binhi sa ipa. Sabi nga ni Brother Branham, the shock shall not inherit together with the seed. Amen. It will never inherit. So, mga kapatid, dito nakikita natin yung posisyon natin. Kung tayo ba shock o tayo yung seed. So, kailangan ipaglaban natin yung posisyon natin sa salita ng Diyos. Kung ating nakikita ang ating buhay ay pababa, hindi pa uli ang lahat. Amen. Magsimula tayo sa ibaba, pataas. Amen. At ang biyayang ito na binigay sa atin ng Diyos, habang may biyaya pa, huwag nating aksayahin itong biyaya na to. Kasi ang biyaya na ito, hindi pang habang buhay. Darating ang araw, masasara na yung biyaya. At kalagim-lagim ang mga
taong may iwan kapag nasara ng biyaya. Sa ngayon, hindi na makontrol ng mundo ang supply ng pagkain. Hindi nila ma-sustain. Kaya kung ano-ano na lang ang nililikha nila. Gumagamit sila ng tinatawag na GMO, kung aking maalala, yung genetically modified, para lumaki yung isang pagkain. Pero parang napakaganda, di ba? Parang masusustain yung pangangailangan natin ng katawan natin. Pero meron palang mga chemical doon na nilagay na makakasama sa atin. At yung mundong ito pasira na ng pasira. So hindi na nating hahangarin pang manatili dito sa mundong ito. So para saan pa, mga kapatid? Magsumikap na tayo na sumunod sa salita ng Diyos, mga kapatid. At kung maninindigan tayo, maganda yung paninindigan kung tama lang yung paninindigan. So manindigan na tayo sa tama. So mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, kapatid na Chris, habang nandito ba yung biyaya. In my Father's house are many mansions. If it wasn't so, I would have told you. And I'll go and prepare a place for you, and come again to receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Things that are to be. These things that are now are only potential, calling for the things that is to be. Jesus only asks for one thing in his prayer. In his prayer to the Father. You know what was that? One thing, sabi niya, one thing ang hiniling ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus sa kanyang Ama. After all of his sacrifice, after that he did here on earth, the life that he lived, the path that he walked, he asked for one thing. Isa lang yung hiniling ng Panginoong Yesus. So, alam niyo ba kung ano yun? That where I am, they may be also. So, kung saan siya naroon, tayo rin naman ay doon, mga kapatid. So, lahat ng sakit na dinanas ng ating Panginoong Yesus, yung sakripisyo niya, para iyon sa atin. Sabi nga ni Apostol Paul sa Galatians 2:20-21, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, hindi na ako yung nabubuhay, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Praise God. At dito na lang tayo dinala ng Panginoon. Things that are to be. So lahat ng nakikita natin dito sa kasalukuyan, isa potential lamang na ating dadatnan dun sa darating na hinaharap. So, yung lugar na yon, perfect. It's a perfect place, perfect governance. At kailangan yung manirahan doon na mga anak niya, perfect din. So that's why we are looking for that perfection. Perfect, not perfection for this flesh,
Because this is a pest house, sabi ni Brother Branham. Kailangan itong ma-body change. We are longing for perfection of faith. At yun ay nananahan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. Sabi nga, kahit na hindi pa nakikita ni Abraham kung saan siya dadalhin siya ng Diyos, nanampalataya siya. Ganon din naman tayo, mga kapatid, na nang i-share sa atin yung salita ng Diyos, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. Pero alam natin, dadalhin tayo ng Diyos dun sa lugar na kanyang inihanda. Praise God. At dito na lang tayo ng Panginoon. At salamat sa Diyos.